Thea, tawag ko gamit ang nanginginig na boss pero si Alden lang ang bumaling sa akin. Naduwag ako lumapit nang makita ko na nakitingin siya sa akin. We'll talk a lot, he coldly said while staring at my eyes. Napalunok ako habang namimilog ang mga mata. Daddy, are you happy to see me? Yes, baby. I am. I am very much happy. Sorry for being absent for how many years. I never thought that this is more hurt than my heart aches. Parang binabasag ang puso ko habang pinakikinggan ang mga pagpapalitan nila ng mga salita. Bahagi ako lumapit dahil nakikita kong basa na ng pawis sa Thea dahil sa kaiiyak. Mga hawakan ko ang anak ko pero hindi ko rin nagawa. Dahil kaagad siyang iniiwas ni Alden na parang takot na takot. That simple move made my heart broken into small pieces. I'm really sorry. Umiiyak na sabi ko pero hindi na naalis ang tingin niya sa akin. Sorry. Itinago mo ang anak ko, Amber. Mariing sambit niya na parang pinipigilan ng pagsabog. Mas lalo akong umiyak dahil sa mga salitang parang punyan na tumarak sa dibdib ko. Sorry. I'm sorry. Gulong-gulo ko ng mga panahon na yun. Hindi ko alam ang gagawin natin. Alden decided to go home after that. Ramdam ko ang tingin ng mga empleyado niya sa amin habang naglalakad kami palabas. Alden is carrying Thea, who's asleep on his shoulders. Huminto na ako sa kaiiyak pero alam kong namumula pa rin ang mga mata ko kaya nakayuko ako ng bahagya habang naglalakad. But I can still feel the stares of everybody around us na parang sobrang nagtataka at nagtatanong, but I could not look at them. Ako na kay Thea. May nang sabi ko kay Alden nang makarating kami sa kotse niya. Alam ko mahihirapan siya dahil magdodrive pa siya. Malamig niya akong tiningnan na parang iniisip niya pa kung pagkakatiwalaan niya ako. Napalunok ako ng dahan-dahan at kaagad na kinapangan ng kaba. Napaawa ang mga labi ko para sana magsalita pero mahingit niyang ibinigay si Thea sa akin na mahimbing na ang tulog. Kaagad ko naman binuhat sa Thea at pinayakap ito sa leeg ko. Bago ulit tinignan si Alden na parang binabantayan ng mga galaw ko. Hindi ko alam ang mga tumatakbo sa isip niya habang nagdodrive. I can't help but to watch how he maneuvered the steering wheel. Madalas na diretso ang tingin niya sa daan pero kada 5 minuto sumusulyap siya sa direksyon ko. Binabantayan niya sa Thea na tulog pa rin. No one dares to speak. I know that he has a bad mood at ayoko mas lalong hindi maging maganda ito dahil sa akin. And I am afraid to open up a topic nor ask him. An angry Alden will always make me silent. Naging sobrang tagal ng biyahe para sa akin. Nang makarating kami sa bahay namin, noon bigla akong kinabahan. The moment the car parked, my heart went even more wild. Tulog na tulog pa rin si Thea at kung pwedeng hindi ko siya bitawan gagawin ko. I want her to shield me from Alden's anger. But I could not do anything when Alden went out. I expected him to open the door beside me and he really did. Saglit na nagtama ang mga mata namin pero mabilis niya rin inilipat ang mga tingin niya kay Thea. I swallowed hard when he carefully got Thea from me. Lumabas ako matapos niyang kunin sa Thea sa akin. Pansin na pansin ko mga nagtatakang tingin sa amin ng mga nandito. When I saw Manang Celia, I immediately gave her a small smile. But she was too shocked to even smile back at me. Their eyes are on my daughter and her father. Buhat ni Alden sa Thea at tulog na tulog pa rin sa Thea pero kitang-kita na ang maamo nitong mukha na nasa balikat ni Alden. Alam ko nakita nila ang pagkakahawig ng dalawa. Amber, anak! Gulat na sabi ni Manang nang makalapit kami. Nalalamig ang mga kamay kong hinawakan siya. I'm really nervous right now. Manang, I'll explain later. Nanginginig na sabi ko kaya mabilis na tumango sa Manang Celia ng ilang ulit habang kay Alden at Thea ang tingin. Amber, come. Malamig na sabi ni Alden kaya halos tumalon ako sa taranta. Pumunta kami sa itaas at sa bawat takbang ko para ako mahihimatay sa kaba. Hindi ko alam kung anong gagawin sa itaas. Ang alam ko lang ay galit siya.
Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kwarto ko noon. Sa kadahan-dahan na inilapag ang natutulog na anak sa malambot na kama. Pinanood ko pa kung paano niyang lagyan lahat ng una ng gilid ni Thea. He even kissed her daughter's forehead before turning to me. His eyes made me really weak. Kitang-kita ko ang inis na para sa akin. Kaagad na nanginig ang mga labi ko sa kagustuhan na mag-explain pero hindi ko magawa. Alden, what now, Amber? Galit na galit ka ba sa akin noon kaya nagawa mong itago ang anak ko? Unti-unti ako napasandal sa pader habang umiiling ng maraming beses. Nagalit ako pero hindi ako nagalit ng gusto sa kanya. Yun lang talagang alam kong tama noong mga panahon na iyon. Kitang-kita ko sa kanya na mahal niya si Michelle noon and he wants to be happy. Sino ko para pigilan yun? Alden, I don't... Damn it! Amber! Mabilis siyang humakbang para lumapit sa akin at nang makalapit siya, kaagad niya akong kinulong sa pagitan ng mga braso niya. I am afraid. Galit siya. Mas lalo akong sumiksik sa pader pero alam kong wala na akong takas. Alden, yun lang ang alam kong tama noon. Sorry, alam kong mali pero wala akong magawa. I suddenly remembered how I suffered. I was depressed while I was pregnant. I need to seek a professional to be treated. Wala ako sa bastong isip ko noon. I was also problematic. I also needed to take care of myself at that time. Kahit galit ako, hindi ko magagawang magtago ng anak, Amber. Anya. Pero laking pasasalamat ko na hindi nagising si Thea. May ina akong hinawakan ng parehong braso niya na naninigas. Tears were streaming down my face as I begged him to forgive me. I was unwell that time. Naisip ko na meron kang Michelle. You chose her, Alden. Pinili mo siya at kitang-kita ko yun. I signed a divorce like you wanted. Paano ko mananatili dito kung gano'n na nangyari? I have loved you with all my heart and it hurts. Nasasaktan ako noon. I set you free because I want you to be happy. Kahit ayoko sana. Namuha mga luha sa kilid ng mga mata niya pero hindi yun pumatak. And did you hit my daughter because of that? Hindi makapaniwalang tanong niya na parang yun ang pinakabobong nagawa ko. I just want you to be happy with Michelle. Tell Michelle. Just tell her. Nanggagalaiti na sigaw niya kaya napakagulol ako sa takot at napatakip na rin sa bibig. I'm sorry. Ipinagkait mo ang pagiging ama ko sa anak ko ng ilang taon. You think it's right? No. Alam kong mali pero iniisip ko noon na magiging masaya ka naman sa kanya kaya itinago ko na lang. Daddy decided to take me to Spain and I agreed because I want to forget you. Akala ko kinasal na kayo kaya hindi na ako gumawa pa ng paraan para sabihin ang tungkol kay Thea. But trust me, I didn't want to hide her. I want you to know her. Akmang mapapaupo ako dahil sa panghihina pero kagad niyang hinawakan ng bewang ko kaya hindi natuloy. Kitang-kita ko kung paano lumanda sa mga luha sa mga mata niya na mas lalo nagbibigay ng sakit sa akin. Bagya siyang tumingala at nagmura ng ilang beses bago binalik sa akin ang namumulang mga mata. I did not marry her. Tila nahihirapang bulong niya kaya mabilis akong tumango. I did not know. Alam ko mahal na mahal mo na siya noon pa. I gave up because I know that I can't make you mine. Kahit anong gawin ko siya pa rin. I was pregnant but I don't want to use your child to cage you. I don't want that. Sorry. Amber, I suffered for depression when we got to Spain. I was crying every night while thinking of everything and my head was in chest. Hindi ko kinaya kaya kailangan ko lumapit sa doktor. Nagpapagaling ako habang buntis kaya yun ang inuna ko. Sorry because I chose that. Kailangan kong unahin ang kapakanan ko at ni Thea kaya hindi na ako nag-isip pang bumalik dito. Ang hirap kasi. Naiisip ko noon nakasal ka na kaya ano pa babalikan ko? When Thea came, I was already okay that time pero
Iniisip kita. Trust me. Naiisip kita. I was just too coward. Takot ako masaktan sa kung ano man ang malalaman ko kaya pinili kong maging walang alam. Bigla niyang sinuntok ang pader sa gilid ko kaya kinabahan ako ng wagas. I saw a lot of blood on his fist after that. So I panic. Mabilis kong kinuha ang kamuon niyang dumudugo pero kaagad niya yung kinuha kaya napaawang ang labi ko. Mabilis siya lumayo sa akin saka napasabunod sa sariling buhok. Umiiyak ako habang tinitingnan siyang ginagawa iyon. His face is red and I could feel that he is frustrated. Mommy? Sabay kaming napalingon kay Thea na biglang umupo sa kama. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko sa kadali-dali siyang nilapitan. Akma siyang iiyak nang makita ko na papalapit sa kanya pero biglang umaliwalas ang mukha niya nang makita si Alden. Thea. Daddy? You're real. Sabi ng anak ko habang diretso ang titig kay Alden kaya unti-unting naging mabagal ang lakad ko. Yes baby, I am here. Malambing na sabi ni Alden sa mabilis na nilapitan sa Thea para yakapin ng mahigpit. Muli na namang umiyak sa Thea na para bang hindi siya makapaniwala na totoong nandito si Alden. Muling tumulo ang mga luha ko habang tinitingnan sila na nasa ganoong posisyon. Alden is hugging Thea so tight, who's in his lap. Nakatago ang mukha ni Thea sa dibdib ni Alden at ang mukha naman ni Alden ay nasa maliit na leeg ng anak. I could tell that they are whispering something to each other pero hindi ko marinig. Kaya nakontento na lang ako sa pagtitig ko sa kanila. I am beyond happy right now. Seeing them together can somehow make me feel at peace. Sa gitna ng pagyayakapan nila, biglang nagtama ang mga mata namin ni Alden. Mabilis ako nagpunas ng luha saka nag-iwas ng tingin. I sigh. It's fine if he's mad. I deserve that. Pero hindi naman siguro siya araw-araw na magiging galit, di ba? I will make him forgive me. I want him to forgive me. I want to kiss all of his anger so he could finally accept and understand me. Nagsisimula pa lang tayo, Alden. I am hoping for more. Manang Celia could not believe it. I explained to her everything about Thea at alam kong kahit anong pilit niya sa sarili niya na hindi maniwala ay nakita na niya si Thea na kamukhang kamukha ni Alden. Diyos ko! Gulat na sabi niya nang maproseso ang lahat. Malungkot na lang ako nang umiti sa kanya sa kabahagyan tumingala. Namataan ko si Alden at Thea na pababa. Alden is carrying Thea, who's giggling. Kaagad na pumungay ang mga mata ko dahil doon. Alden has a small but happy smile on his face while he is staring at our daughter. Lumiit, tingnan sa Thea kasi malaki si Alden at maskulado. But seeing them made my heart melt in happiness. Kagad na nagtama ang mga mata namin ni Alden kaya ngumiti ako ng konti. Tumitig siya sa akin ng ilang sandali bago inilipat ang tingin kay Manang Celia na natulala na din. Daddy? Promise? Rinig kong tanong ni Thea kay Alden pero kaagad ding tumahimik nang mamataan ako. Tumikim si Alden ng medyo malakas bago tumango kay Thea. Mabilis naman pumalakpak sa Thea na parang sobrang saya kaya nangunot ang noo ko. What is it? Ipaghahanda ko kayo ng merienda. Biglang sabi ni Manang Celia sa kaagad na umalis kaya naiwan kaming tatlo dito sa living room. Dahan-dahan na naglakad sa Alden saka umupo sa parehong couch kung saan ako umuupo pero medyo malayo sa akin. Thea is now on his lap, still looking at him with so much adoration in her eyes. Nilingon ako ni Alden nang bahagya kaya napaawang ang labi ko para sana magtanong pero biglang nag-ring ang phone ko sa tabi ko kaya kaagad ko iyong kinuha. Napakagatlabi ako nang makita na si Ivan ang tumatawag. Saglit ako napasulyap kay Alden na nakatingin pa rin sa akin habang nakataas ang isang kilay. I sigh before answering Ivan's call. Amber, wanna go out? My work is done. Susunduin ko kayo ni Thea? Bungan niya kaya muli ako napatingin sa anak na nasa kandungan ni Alden. She doesn't seem to mind everyone in her surroundings. Nakatitig lang siya kay Alden. I sigh. Ivan, I'm sorry. Mayinang sabi ko. Mas lalong kumunot ang noo ni Alden na ngayon ay nakatingin sa kamay niyang pinaglalaruan ni Thea. Daddy, your hands are so big. I know Thea would love to eat outside.
Sambit ni Ivan sa kabilang linya. She would love to, pero hindi sa ngayon. Wala kami sa bahay, Ivan eh. Mahinang sabi ko. Where? Pupuntahan ko na lang kayo kung nasan kayo. Stay with you? He said. Tuluyan na ako nalingon ni Alden na kanina ko pa inaabangan ng reaksyon. Para na siyang inis ngayon kaya mahina kong kinagat ang pang-ibabang labi. We are with Alden. Mahinang sabi ko habang diretso ang tingin kay Alden na naiinis pa rin sa hindi ko malamang dahilan. What? Medyo malakas na tanong ni Ivan kaya wala sa sariling lumapit ako sa pwesto ni na Alden. Alam kong rinig na niya kanina pa ang pinag-uusapan namin ni Ivan kasi naka-loudspeaker ito. Kaagad na dumikit ang binti ko sa binti ni Alden. Dahan-dahan niyang nilapit ang isa niyang braso sa sandalan ng upuan kung saan ako nakaupo kaya biglang kumabog ng mabilis ang puso ko. Bigla ring nawala sa isip ko na may kausap pala ako ngayon sa phone. My mind was too preoccupied by his sudden move. Tell him to stop calling you. Mahinang bulong ni Alden. Malapit sa tenga ko kaya biglang bumalik sa akin si Ivan. Amber, what? Anthea is with you? Sinabi mo? Nasaan ba kayo, Amber? Frustrated na tanong ni Ivan. Kaya napabuntong hininga na lang ulit ako. I'm sorry, Ivan. Maybe we could eat outside some other time. Mabilis kong pinatay ang tawag sa kamuling nilingon sa Alden na seryoso lang nakatingin sa kamay nila ng anak namin na magkahawak. Wala sa sarili ako napangiti dahil sa liit ng kamay ng anak ko. Pinaasa mo lang siya. Alden murmured, so I bit my lower lip again. Dahan-dahan ako sumandal sa dibdib niya at halos nagbunyi ako sa tuwa nang bigla siyang umayos ng upo para makasandal ako ng maayos. Kaagad na nag-init ang magkabilang pisngi ko. His addictive scent attacked my nose again. I will always be a fan of his scent. I did not. We are friends. Mahinang sabi ko. Then tell him to stop doing those things. I am now here, Amber. Don't make me mad. Nagpipigil ako ng ngiti sa sinabi niya nang bigla kong itulak ni Thea ng medyo malakas. Mahina ako napasinghap saka ibinaba ang tingin kay Thea na mukhang inis na. What's your problem? Muli ako napasinghap nang itulak niya ulit ako sa pangalawang pagkakataon. Mommy, you're so big. Pairap na sabi niya kaya nanlaki ang mga mata ko. Umalis ako sa pagkakasandal kay Alden kaya tiningnan ng mabuti ang anak na maldita. What did you say? Stop hugging my dad. Napaawa ang mga labi ko sa kanamilog rin ang mga mata ko sa narinig. Mahinang tumawa sa Alden sa kadahan-dahan na kinuha ang braso niya sa sandalan sa likuran ko para ipulupot sa anak na nalilisik ang mga mata. I wasn't hugging your dad. I was just... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko dahil kaagad na nagtanong sa Thea kay Alden na may masayang ngisi sa labi. They are completely ignoring me right now. Kaya napabuntong hininga ako at mabilis na tumayo para pumunta sa kusina. Ngayon, sigurado na ako na kay Alden nga nakuha ni Thea ang ugali niya. Naabutan ko si Manang na naghahanda ng merienda. Nang makita ang cake sa tray ay kaagad ko yung nilapitan. Manang, prutas na lang po. Hindi ko makain sa tayo ng matamis. Mahinang sabi ko kaya kaagad na napatango si Manang. Ako na mismo ang nagbalik ng cake sa refrigerator at ako na rin mismo ang kumuha ng prutas. Saka naghiwa. Nakatitig naman si Manang sa akin habang ginagawa ko iyon. Lahat. Kaya nang matapos kaagad kong hinarap si Manang Celia. Masaya ako para sa iyo, anak. Sabi niya kaya hindi ko napigilan pang yakapin siya. Thank you po. Madamdaming sabi ko dahil saksi siya sa lahat ng pinagdaanan ko. And I know she genuinely care for me as her own daughter. Masaya ako dahil masaya ka na ngayon. Nagbunga na ang lahat ng paghihirap mo. I did not expect this but I am really happy, Manang. Sincere na sabi ko. Nag-usap pa kami saglit ni Manang Celia sa kusina bago ako nagpasya na bumalik sa living room kung nasaan ang dalawa. Naabutan ko ang dalawa na nasa ganoong posisyon pa rin pero nagkukulitan na sila. Ngayon, dahil panay hagikik sa Thea at si Alden na may tumatawa. And that is an amazing sight for me. Tumikim ako ng medyo malakas kaya kaagad ko nakuha ang atensyon nila. Sumimangot sa Thea nang makita ko pero si Alden bahagya pa rin natatawa. I slowly walked towards them and sit where I was earlier. Mommy, I want pizza. Reklamo ni Thea nang ilapag ko sa center table ang dala kong mga prutas.
Stop being so spoiled. Saway ko pero sumimangot lang siya, saka nagtago sa dibdib ni Alden. You want pizza? Her father asked, so the spoiled brat immediately nodded. Alden, don't. It's fine. Minsan lang naman. Mabilis na kinuha ni Alden ang phone niya na nasa gilid lang din pero mabilis ko iyong hinablot. Mommy! Angal ni Thea pero tanabi ko lang ang cellphone ni Alden na umiling na lang. You will eat fruits. Umirap si Thea saka nagsumbong kay Alden na nakatingin lang din sa akin. He sighed and motioned me to come closer so I did. Just one box? Bulong ni Alden sa tenga ko kaya kaagad ako nakaramdam ng kiliti dahil sa mainit niyang hininga. That isn't healthy. He sighed before he nodded. Baby, let's just eat fruits for today, okay? Malambing na sabi ni Alden sa anak. Kahit nakasimangot, biglang tumungo sa Thea saka nagpasubo kay Alden na ikinamangha at ikinagulat ko. And she followed. I murmured while looking at Alden who's feeding our daughter. Buong araw kaming nanatili sa bahay. Hindi ko maabot ang sayang nararamdaman ko dahil sa kanila. It's fulfilling to see them bond. I can see that they're happy. Truly happy, and I really did a right thing for letting them meet each other. Na sana matagal ko nang ginawa. Sa gitna ng panonood ko sa kanilang dalawa na parehong tulog sa kwarto ni Alden ay biglang tumawag sa daddy. Mabilis ako nataranta nang makitang gumagabi na pala. Where are you? Seryoso at may pagka-strikto na tanong ni daddy kaagad sa akin. Dito po, umuwi na kayo. Matapos akong babaan ni daddy, mabilis kong nilingon ang mag-ama na nagyayakapan pa rin. I sigh. Kahit labag sa loob ko, dahan-dahan ako lumapit sa kanila. At nang makalapit ako, yun din ang paggising ni Alden. Alden, we need to go home. Mahinang sabi ko kaya mabilis niya akong pinagkunutan ng noo. What? I sigh and look at Thea who's hugging Alden's naked chest. Dad called just right now. Kailangan na naming umuwi. Saglit siya nag-isip pero kalaunan, napabuntong hininga na din siya saka maingat daw umupo sa kama at yun na naging dahilan para magising na din sa Thea mula sa mahimbing niyang pagtulog. Mom? Daddy? Dahan-dahang umalis si Alden sa kama kaya umambang iiyak sa Thea. Come on baby. Sabi ni Alden sa anak kaya kaagad pumungay ang mga mata ko. May mas isasaya pa ba ako? I feel like I'm the happiest woman alive. Antok na pumunta sa Thea kay Alden. Akbang kukunin ko sana siya pero siya din ang kusang umiling at maigpit na yumakap sa leeg ni Alden. Napangiti ako ng konti dahil sa mga galaw nila. Let's go. Sabi ni Alden matapos ang ilang minuto. Nakapagbihis na siya at hindi ko alam kung paano niya nagawa dahil buhat niya sa Thea na halatang inaantok pa rin. Where are we going, mommy? Ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating kami sa kotse ni Alden. We used the black SUV and he let Thea to sit in the back seat. Ako naman sa unahan umupo. Kita ko pa ang paghinga niya ng malalim bago paandarin ng kotse. Where are we going? Tanong ulit ni Thea kaya kaagad ko siyang nilingon. Thea, we're going home. Wait, Daddy? Saglit akong tumingin kay Alden na tahimik lang bago mahinang umiling. We will visit him again tomorrow. Sabi ko kaya kaagad na umangal sa Thea. I understand her. Hindi nagtagal, nakarating kami sa labas ng mansyon. Kaagad na umiyak sa Thea kaya mabilis ko siyang inabot pero nagpupumigla siya. Napaawa mga labi ko dahil mas lalo siyang umiyak na parang ayaw na ayaw bumaba. Mabilis na bumaba si Alden para kunin si Thea. Daddy, no! He'll leave me again. No, I don't want to. I don't want to. Alden! Mabilis ako lumingon nang bumukas ang malaking gate. Nalaki ang mga mata ko nang makita si Daddy na nagpupuyo sa galit na lumabas mula doon. Thea still crying on Alden's shoulder. Kagad ako nataranta sa kasapilitan na kinuha si Thea kay Alden at laking pasasalamat ko nang makuha ko siya. Daddy! Dad! Kaagad kong ibinaba si Thea sa kamabilis na dinaluhan si Alden na biglang sinuntok ni Dad ng malakas. Anong karapatan mong pumunta dito? You bastard! Stay away from my family! Sigaw ni Dad sa kinuwelyuhan si Alden na bahagyang nawala ng balanse dahil sa suntok.
Dad, no! Umiiyak kong itinulak si Daddy palayo kay Alden kaya mabilis niya itong binitawan. Amber, pumasok ka sa loob! Galit na sigaw ni Daddy pero umiling lang ako habang nakatayo sa harap ni Alden para hindi na siya nito masapakpang muli. Amber, don't defend me. Come on, wife. Marahambulong ni Alden kaya mas lalo lang akong umiyak. Puwersada akong hinila ni Daddy palayo kay Alden kaya mas lalo akong humagulhol. Umagulhol na rin sa Thea na pilit dinadala ni Mommy sa loob ng bahay. Daddy! Daddy, my dad! I hate you, abuelo! I hate you! Nagtagumpay si Daddy na ilayo ako kay Alden. Liv! Huwag ka nang babalik dito! Sigaw ni Daddy kay Alden na nagpupunas ng dugo sa gilid ng mga labi. Bahagyang lumunok si Alden sa kaakmang lalapit kay Thea na iyak ng iyak pero humarang sa kanya ang 4 na mga bodyguards sa utos ni Daddy. Daddy, don't! Ano ba, Dad? That's Alden! Shut up, Amber! Nagagalaiti si Dad sa galit at parang niya akong sasaktan. Umiling ako dahil hindi ko alam kung saan umuhugot ng galit si Dad. Daddy! Abuela, I need my dad! Mommy! Nagkakagulo na ang lahat. Dad is still gripping my wrist. Sa Thea hindi mapapasok ni Mommy dahil nagpupumiglas. Si Alden, natigilan at hindi makagalaw dahil may nakatutok ng baril sa kanya. I don't know. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito. Dad, please. Huwag si Alden. Daddy, please. Humahagulhol na pagmamakaawa ko kaya biglang napakurap si Daddy saka mabilis na inutusan ng mga tauhan niya na ibaba ang baril na nakatutok kay Alden. I'll live, sir. Just don't hurt them. Matigas ngunit maingat na sambit ni Alden habang nakatitig kay Daddy na galit pa din. Liv! Alden! Daddy! Dad, we'll see you again tomorrow, baby. Sambit ni Alden kay Thea na nagwawala. Alden! Mabilis na bumalik si Alden sa loob ng kotse niya at kaagad pinatakbo ito. Tuluyang nakawala si Thea sa pagkakahawak ni Mommy at kaagad itong tumakbo para sumunod sa kotse ni Alden. Daddy! Daddy, don't leave me! Dad! Daddy, sumusobra ka na. Mabilis kong dinaluhan sa Thea na umupo na sa kalsada habang nakatanaw sa kotse ni Alden na papalayo. We'll see your dad again tomorrow. Stop crying. Dad won't gonna like it. Bulong ko sa anak ko na halos magwala na. I want my daddy. I want my daddy. Napapikit ako ng mariin. What should I do? Bumubuo ba ulit ako ng gulo? Thea is mad at everyone. Hindi niya kinausap si Daddy at si Mommy. Ako, minsan niya lang din pinapansin. Alden has been calling since last night and I told him about Thea. I am also mad at Dad. Masyado siyang padalos-dalos. Thea? Marahan tawag ni Daddy kay Thea habang nasa pagkainan kami. But my daughter does not even glance at him, even for a second. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Thea bago siya tuluyang tumayo. Mabilis na umalis sa Thea nang hindi man lang nagagalaw ang pagkain niya kaya sumunod na rin ako sa kanya. Thea? Tawag ko pero hindi siya lumingon. I sigh and just walk towards my room. At pagpasok ko nakita ko may tumatawag sa phone ko kaya mabilis ko yung kinuha sa ibabaw ng kama. My heart immediately went wild seeing Alden's name. Alden. Kaagad na sabi ko pagkasagot ko sa tawag. I heard him groan in the other line, so I bit my lower lips. How's Thea? Pause na tanong niya na parang kagigising lang. His sleepy face suddenly popped up on my head. Yung magulo niyang buhok saka mga matang papikit-pikit pa. I sigh. She's fine. You? I'm good. Can I see you today? Hindi ko alam kung bakit biglang namuo ang mga luha sa gilid ng mga mata ko. I don't know, Alden. Humihikbing sagot ko kaya muli siyang napabuntong hininga sa kabilang linya. Can I talk to our daughter? Mabilis ako lumabas ng kwarto ko saka dumiretso sa kwarto ni Thea.
Naabutan ko siyang nakahiga sa kama niya habang nakasimangot. Mabilis niya ako nakita kaya itinaas ko ang phone ko at wala pa akong sinasabi, mabilis na siyang pumunta sa akin para agawin ng phone. Daddy? Daddy? Wala sa sarili akong napangiti ng malungkot habang tinitingnan si Thea na sabik habang kinakausap si Alden sa phone. Kita ko pa ang tahimik niyang pag-iyak kaya mas lalo ako nasasaktan. Bakit ba kailangan po maging komplikado ang lahat? Thea, can I talk to your dad for a second? Singit ko bigla kaya nangunot ang noo ni Thea saka napabaling sa akin. Mommy? Sabi niya pero matipid lang akong ngumiti bago kunin sa kanya ang phone. Wala naman siyang nagawa kundi sumimangot na lang at hayaan ako sa gusto. Alden, where are you? House, just woke up. Bagay ako napanguso dahil sa boses niya. Amber, nagkakagulo na pero hindi mo pa rin mapigilang humanga. What's with me? Magtatrabaho ka ba? Tanong ko na parang hindi ako nakakaramdam ng paru-paro sa tiyan. Hesay. I want to see you both. Mahina ngunit klarong sabi niya kaya napapikit ako ng mariin at nag-isip. What should I do? I want to see him too. I want to see you too. I mean, Thea wants to see you. Mahinang sabi ko habang kabog ng kabog ang dibdib ko. Nagpaalam ako kay Alden sa kadahan-dahan na nilingon ng anak nang makabuo ng pesya. Hindi naman siguro masamang sundin ko rin ang gusto ko ngayon, di ba? Mommy, you dropped the call? I want to talk to my dad. Baby, let's prepare. Let's visit your dad. Mabilis na umaliwalas ang mukha niya saka masaya din siyang tumalon-talon sa kama habang sumisigaw. This is my daughter's happiness and my happiness too. Kaya bakit ko pipigilan ang sarili ko sa ngayon? Mga ilang minuto rin ang tumagal bago kami parehong nakapaghanda. I am nervous because I know that my dad is still downstairs. Mahirapan kaming makaalis dahil panigurado na hindi siya papayag pero ngayon pa ba ako aatras? Mommy, what about abuelo? Isang ngiti lang ang sinagot ko sa anak bago ko mahigpit na hinawakan ng kamay niya para sabay na kami bumaba. At tama nga ako dahil nasa hagdanan pa lang kami, natanaw ko na si dad sa hampan ng pinto na mukhang papaalis na rin. Nang makita niya kami, kaagad siyang umayos ng tayo at mas lalong nagseryoso. Kaagad akong kinabahan pero huminga lang ako ng malalim at nagtuloy-tuloy sa pagbaba ng hagdanan kasamang anak ko na mukhang kinakabahan rin. Amber, Thea, where are you going? Mahinahon tanong ni Mommy kaya kaagad na pumungay ang mga mata ko. We're going out, Mom. Hindi kayo aalis ng bahay na ito, Amber. Not when I knew that you and that jerk are trying to reconcile. Kaagad na naman sa mga mata ko sa galit kay Daddy. Kitang-kita ko rin ang galit sa mga mata niya. Halos pumutok na ugat sa laig niya habang nakatutok sa akin na nandidilim na mga mata. Dad, I am old enough to decide. Let me. Ani ko kahit nanadaga na ang dibdib ko. Ayoko tumahimik ngayon. I need to voice out my side. No, pag sinabi kong hindi, hindi. Tuluyang nahulog ang mga luha ko habang nakatitig kay Daddy. Hindi ko akalain na ganito siya katigas. Mommy? Humihikbing sabi ni Thea na mukhang takot na rin sa sigawan namin ni Dad. Mom on the other hand is trying to calm my father down. Pero galit na galit pa rin si Daddy. Stay here, Amber. Hindi na kayo makikipagkita ni Thea sa lalaking iyon. Not when I'm still here. Dad, naririnig mo ba sarili mo? All that is my daughter's father. I can't contain my emotions. Galit na galit ako dahil sa mga sinasabi ni Daddy. I am respecting him for he is my dad but I won't stay silent. No, I will not let you. Bumalik kayo sa taas. I'm still your father, Amber. Napagulol na ako dahil sa sinabing iyon ni Daddy. Si Mommy naman parang natataranta na dahil hindi niya alam kung saan siya dadalo. My father was so angry. Galit na galit siya at hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas para makatayo pa rin dito. Dad, please. Maawa ka. My daughter needs her father. Because you let it happen. Ibabalik ko kayo sa Spain, Amber. Stay put. And don't be hard-headed. Umiling ako na maraming beses saka tumingin kay Mom para humingi ng tulong. I know that she understands my side. Nakita ko siyang pumikit ng mariin saka mas lalong hinigpitan ng hawak sa braso ni Dad
na nanginginig sa galit sa akin.